Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Ika-127 nga anibersaryo sa Independence Day giselebrar karong adlaw sa Tri-City sa Sugbo. DepEd Lapu-Lapu, 99% ng andam sa pagbukas sa klase karong Lunes. Voters registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections posibleng dili na madayon karong Hulyo. Durugista nga apil sa target list sa PNP ug PDEA nadakpan sa baybas sa Tulang Diop, Esperanza, Camotes. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, gisaulog sa tibuok Pilipinas ang ika-127 nga adlaw sa kaugalingnan kon Independence Day. Nagkadaiyang mensahe ang gustong ipaabot sa mga mayor sa tulo ka mga dakbayan atol sa nagkadaiyan nilang kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Taliwala sa madag-umong panganod ug nasinating ginagmayng mga pag-uwan pasado alas 7 kaganihang buntag. Nagpadayon gihapon ang flag raising ceremony sa Liberty Shrine Mactan sa Lapu-Lapu City alang sa pagsaulog sa ika-127 nga Philippine Independence Day karong adlaw Hunyo 12. Gisundan dayon kini og wreath-laying ceremony sa atubangan sa monumento ni Dato Lapu-Lapu, pinanguluhan ni Mayor Junard Hongchan, Vice Mayor Celedonio Sitoy ug Lapu-Lapu City Police Office City Director Police Colonel Dayan Agustin. Gitambungan usab kini sa mga barangay officials, department heads ug nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno. Ubay-ubay usab ang nanambong nga mga upunganon nga nagdala sa ilang mga flaglets. Sa mensahe nga gipadangat ni Mayor Chan, gipahimangnuan niya ang katawhan nga kinahanglang mapasalamato natong iselebrar ang Independence Day tungod kay kinabuhi sa atong mga katigulangan ang bugti sa kagawasan nga atong nasinati. Let us never forget that freedom was not given. It was earned, fought for, paid for in life. Let us celebrate this hard-won liberty with gratitude in our hearts and fires in our souls. Giawhag usab niya ang katawhan nga dili lang sa sulti ipakita ang gugma sa nasod apan sa buhat. Gipananglit na niya ang Arnis de Abanico nga niisa sa bandila sa Pilipinas dito sa Osaka, Japan niadtong nilabay nga semana. Sa dihang nipasundayag sila sa ilang katakos sa martial arts, pinaagi silang performance ato sa World Expo 2025. Kaganihang buntag, ang grupo sa mga eskrimador ni halad usab og performance nga nagpakita sa kaisog sa mga Pilipino nga nakigbisog alang sa kagawasan nga gitagamtam karon sa nasud. Samtang sa syudad sa Mandawi, nipahigayon usab sila og flag raising ceremony ug pagpanumpa sa pagpanalipod sa Mandawi ug sa Pilipinas. Ang mga opisyal sa syudad ug mga departamento naghalad og buwak atubangan sa Mandawi City Hall isip pagpasalamat sa mga tawo nga nakatampo sa kagawasan sa nasud. Si Mayor Glenn Mercedes sa iyang mensahe nagpasalamat sa mga bayani sa nakabot nga Philippine Independence. Gihandom niya ang kaisog ug mga sakripisyo sa mga bayani kinsa nakigbisog alang sa kagawasan sa nasod gikan sa mga langyaw nga naghari kaniadto sa Pilipinas. Nipasundayag usab ang Mandawi Dance Troupe alang sa kalihukan pagsaulog sa Independence Day. Sa laing bahin, wala nakapugong ang bagang panganod aron ipakaylab ang kagawasan ug kaugalingnan sa dakbayan sa Sugbo. Nagmarcha ang mga tinugyanan sa balaod alang sa Civic Military Parade paingon sa Cebu City Hall. Human gisaka ang nasudnong bandila, gipahinumduman ni Acting Mayor Dondon Hontiveros ang mga Sugboanon nga makikigbisog sa kanunay alang sa kagawasan sa nasud.
Crystal Joy Felerca, CCTN News. Gipanawagan sa mga progresibong grupo sa Sugbo ang pagkakonbikto ni Vice Presidente Sara Duterte sa giatubang niyang impeachment complaint. Nagpaigayo ng maong pundok ug lihok protesta sa Dalan, Colon, syudad sa Sugbo aron ipanawagan ang pagkagawas nun sa kalisod sa nasod. Mato ni Jaime Paglinawan sa Bayan Central Visayas nga nagpabiling ulipon ang katawhan sa mga sulirang giatubang sa Pilipinas. Sama lang sa soberanya sa nasod, mataro nga demokrasya o gustisya alang sa mga nilupigan. Buot usab ni Paglinawan nga manubag ang mga politikong wala nagmatarong sa ilahang pagpangalagad aron dili na musamot ang kalisod sa matag Pilipino. Kapin 3,000 ka mga bakanting trabaho sa lokalidad ang gipahimuslan sa publiko atol sa Kalayaan Labor Day Jobs Fair sa Department of Labor and Employment 7. Apil sa mao nga gidaghanon ang 37 ka mga slots alang sa Government Internship Program. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaagi sa halapad nga jobs fair gikan sa Department of Labor and Employment 7 ang pagsaulog sa ika-127 nga adlaw sa kaugalingnan sa nasod. Sulod sa SMC Side City sa South Road Properties, syudad sa Sugbo, nag-abot ang daghang mga tao nga nangita og bakanting trabaho. Dili mo menos sa 3,100 ka mga bakanting trabaho sa lokalidad ang gitanyag gikan sa 50 ka mga employers. Kadaghanan sa mga bakante nagagikan sa service sector, wholesale and retail stores, BPO companies, hotels and restaurants ug uban pa. Apil sa mga nagpaimu sa job fair, mauning mga college friends gikan sa syudad sa Sugbo. Nasinati nila ang jutay kalisod sa pagpangita og trabaho nga muhaom sa ilang abilidad. Apan ang mahinungdanon, makatabang gyud alang sa pamilya ang trabahong ilang masudlan. Okay na po ka na mo dawat og bisagon sa nga trabaho sir as long as la kanang kuan ba like kanang bitang like kanang makakuan sa mig sweldo nga kanang pili pod kanang makakuan sa mong kagaling o sa mong pamilya inana ba like enough pod nga sweldo pa inana. Nakitanyag sa mong job fair mao ang Government Internship Program alang sa mga buot makasinati isip serbisyong sibil. Mato di Dole 7 Director Attorney Roy Buenafe nga karon lang mas gingusgan ang programa diin nagagikan sa ilang ahensya ang pundo alang sa sweldo nga madawat. Abli hinuon ang 37 ka mga slots diyan ng panahona alang sa mga nangiskwela pa o di pa ka wala pa'y trabaho. But this time, since 2021, ay nabigyan ng mas malaking portion ng pondo kaya na-roll out natin to sa lahat ng mga government agencies that would like to participate also and become employers. Pasali pa sa Dole 7 nga maabagan kato mga nangita og trabaho aron mamahimo ng gawas nun sa kalisod. In fact, we want to encourage our employers na medyo relax naman ng konti dahil yung training ay matututunan naman yan pag nasa trabaho na. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 63 ka mga persons deprived of liberty nakagawas gikan sa Mandawi City Jail karong adlaw subay sa Good Conduct Time Allowance. Kini gipatuman dungan na sa pagsaulog sa Independence Day. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Dungan sa pagsaulog sa Mandawi City Jail sa Independence Day, pipila ka persons deprived of liberty usab ang nahatagan og kagawasan. Sa 63 ka piniriso ang dungan nga nakagawas human mahatagan og Good Conduct Time Allowance. Mato ni Jail Superintendent John Conrad Marcelino Basilio nga sa 63 ka piniriso nga nakagawas, sagad kanila ang kaso may kalambigitan sa ilegal nga drogas. Ng Hunyo, yung ating GCT naman po ay itinaw din natin yung programa. Nabigyan din sila ng hype na i-highlight natin itong paglaya ng ating person deprived of liberty para sa ating mga PDL. Ang maong mga PDL nakatuman sa mga kriteria ubos sa GCTA, ang Good Conduct Time Allowance o sa kapag kunhod sa sentensya alang sa mga piniriso nga nagpakita og maayong pamatasan. Unang-una, yung good behavior. Sila ay nakipagtulungan, nakiisa sa pamunuan ng BJMP, nakipagtulungan upang ang ating pitan ay magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, kaayusan at katiwalayasan. Kaya sila po ay nabigyan natin ng Good Conduct Time Allowance. Mato ni Basilio nga regular sila nga nagtanya og GCTA sa mga PDL, apan karon gidungan lang sa pagsaulog sa adlaw sa kagawasan. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
DepEd Lapu-Lapu City Division 99% na nga andam sa pag-abli sa school year 2025-2026 karong umabot nga Lunes. Kini bisan og aduna pay mga classrooms nga nagaguba niadtong bagyong Odette nga padayon pang giayo. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Gibutyag ni Dr. Marilyn Andales, ang Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga 99% ng andam ang mga tunghaan sa dakbayan alang sa pag-abli sa school year 2025-2026 sunod simana. Suma pa niya ang aduna pay mga classrooms nga nangaguba niadtong bagyong Odette sa tuig 2021 ang padayon panggiayo sama sa Tungasan High School. Apan taliwala niini, andam na sila sa pagbalik sa mga tinun-an. So far, napay ongoing. Anya gi-address man po na. Pero dili ra mabalaka. Ready na to accommodate our learners. Samtang sa kakuwang sa mga lingkuranan sa Pusok Elementary School, nibutyag usab siya nga nasolusyonan na ang maong problema. Na-address na kay ang gi-advise kung maghuwat pa ta dito sa central office, dugay baya. So ang gi-advise sa ato ang engineer nga kung kulang pwede raman nga magpahimo sila og lamisa nya makapalit ra pud og lingkuranan. Ugaling aduna pay kakuwang sa mga lingkuranan, nibutyag ang superintendent nga mamahimo rang makapalit og kuhaon ang pondo gikan sa maintenance and other operating expenses kon MOOE. Dako ang pagsalig ni Dr. Andales nga masolusyonan ra sa mga school heads ang masugatang kakulian atol sa pag-abli sa klase. Sa nagpadayon nga brigada eskwela karong simanaha, gikalipay ni Dr. Andales ang suporta nga ilang nadawat gikan sa lokal nga kagamhanan ug sa mga stakeholders. Tungod kay dako kini og gikatabang sa mga magtutudlo, mga ginikanan ug mga tinun-an. Samtang gipasalig ni Mayor Junard Hongchan nga makadawat og mga school supplies ang tanan mga tinun-an nga nagtungha sa public school sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Suma pa sa mayor nga gitinguha nilang mahatag na dayon kini sa pag-abli pa lang sa klase aron nga maiban-ibanan ang gasto sa mga ginikanan sa pagpamalit og mga gamit sa ilang mga anak. Matod niyang sugdan ang pagpanghatag niini sa ikaduhang semana sa pagsugod sa klase. Unahon ang pagpanghatag sa kindergarten karong Hunyo 23 ngadto sa 27, samtang Hulyo 7 ngadto sa 11 sa elementary ug Hulyo 14 ngadto sa 18 ang sa high school. And we need to correct on it kay usahay mahatag late na ang paghatag sa mga school supplies. But I already instructed Dr. Andales na kinahanglan sa the right time ang paghatag. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, pagpahigayon sa voters registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan karong Hulyo, posibleng dili na madayon. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. PRO7 Action Files.
mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, makakatuloy padayong gisubay at taganong katinawan, pinahagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas o nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte diha siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nagkunang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matod Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor nga si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan na usab pipila na katuig na nakalabay. Hangtod karon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya, dahil garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, Garbo sa Subo. Subuano ni. Balik sa atong mga balita, pag-ablis sa voters registration karong Hulyo, posibleng dili na ihinayon sa Commission on Elections. Kinihuman nga giuyonan sa Senado ang bicameral report aron i-oktaba ang barangay ug sangguniang kabataan elections karon ng Nobyembre sa 2026. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Fillerca. Usa sa mga gikonsiderar sa Commission on Elections mao ang pag-postpone una sa voter registration karong Hulyo 1 hangtod sa 11. Gibutyag kini ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia human napasar sa Senado ang Bicameral Conference Committee report nga isibog ngadto sa unang Lunes sa Nobyembre tuig 2026 ang barangay ug sangguniang kabataan elections. Samtang lugwayan usab ang pag-extend sa termino sa kasamtangang mga opisyal sa barangay ug hangtod 4 ka tuig. Ubos kini sa napasar ng Senate Bill 2816 ug House Bill
11287. Matod ni Garcia nga usa kini ka political decision mao ang dili kini mahimong hilabtan sa COMELEC. Gipaabot na lang karon ang perma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron himuong balaod ang gidusong paglugway sa eleksyon sa barangay. Maong tahuro na lang kini sa COMELEC sa mamahimong hukom sa presidente. Magpahigayon og emergency meeting ang COMELEC sunod semana aron tukion ang mga pagpangandam sa maong eleksyon. Apil niini ang pagpalit og mga rekisitos ug posibleng pagsuspenso sa voter registration. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Moabot sa 55 ka panimay ang naugdaw sa sunog sa Barangay Labugon, syudad sa Mandawi kagahapon. Nabiyaan nga charger ang gitudlo nga posibleng hinungdan sa sunog. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Kasamtangang gihikling sa Labugon Gym ang mga naapektaran sa sunog kagahapon sa Sitio Kanhumay, Barangay Labugon. Moabot sa 55 ka pamilya o 227 ka individual ang naapektaran sa sunog nga miigo alas 3 sa hapon kagahapon. Si Mayor Glenn Bersede miingon nga ang syudad adunay itanyag nga pinansyal nga ayuda ngadto sa mga nasunugan. Makadawat og 10,000 pesos ang tag-iya sa panimay, samtang 5,000 pesos sa mga renter o sharer. Gawas pa kini sa pagkaon o uban pang hinabang. Tag nila sa pagkaon, shelter nila na kuwada man ang gapon after sa sunog na identify naman yung mga balay katong mga biktima sa sunog. Dito dayon nga tumaapikon. Salamat sa CSWS, CDR Limo, dito gapon na yun. Nagpabayad pa sa hapon nila. Samtang padayon pa ang investigasyon sa Mandawi City Fire Office sa pagtino sa insaktong hinungdan sa sunog. Possible is electrical, usually magud electrical na, but ang atong mga investigators karon gagather pa og mga details para makapagkamap na sa cause of fire. Sa ilang inisyal nga report, nagsugod ang sunog sa bay sa 63 anyos nga si Emmanuel Manatad Gitgano. Sa iya usab nga bahin, si Labugon Barangay Captain Hilbert Nihana sa usa ka phone interview niingon nga ang charger nga nahabilin nga naka-plug mao gikonsidera nga posibleng hinungdan sa sunog. Matod ni Nihana nga wala sa baya ang tag-iya dihang niulbo ang sunog. Dugang pa niya nga daling mikatap ang kayo sang litsagad sa mga panimay ginama sa light materials. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Labor and Employment 7 may issue og stoppage order sa gitukod nga building sa Barangay Zapatera, syudad sa Sugbo, diin patay ang mason human natagakan og tubo. Samtang pakusgan pa nila ang kampanya sa luwas nga pagpanrabaho hangtod na sa barangay level. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giisyuhan sa Department of Labor and Employment 7 og stoppage order ang gitrabahong high-rise building nga nimutang sa Barangay Zapatera, syudad sa Sugbo. Subay kini sa nagpatay ng investigasyon sa kamatayon sa 26 anyos nga mason human siya natagakan og puthaw nga tubo. Mato di Dole 7 Director Attorney Roy Buenafe nga ilan ang gisubay kung aduna bay dakong tulubagon ang employer sa maong lalaki. Sukit-sukito nila kung gipatuman ba sa sulod ang mga safety standards sama na lang sa pagsulob og protective equipment ug uban pa. Kasi pag nahulugan ka, pag falling kasi yung falling debris kasi yung aksidente, isa sa mga kadahilanan niyan, walang hard hat, walang safety shoes. Okay, so yun yung mga walang signage. At saka isa pa doon ay talagang napaka-relax yung kanilang safety precautions doon sa lugar. Sa kasamtangan ananas sa 41 ka mga work-related accidents ang natala sa rehiyon ning tuiga. Nabantayan sa Dole 7 nga sa barangay level may tabo ang mga dili kalikayang aksidente. Maong pagkusgan pinaagi sa Barangay Osh Patron ang ilang kampanya sa occupational safety and health ngadto sa mga trabahante. Nakigalayo na ang Dole 7 sa duha ka mga barangay sa Cebu City alang sa pagbansay-bansay. Para meron silang at least basic technical knowledge kung paano pigilan at kung paano natin sawayin yung mga nagko-construction ng mga bahay o maliliit na construction na sana sila ay ligtas at maiwasan yung aksidente na mangyayari sa kanila. Samtang magpatabang ang Dole 7 sa ubang mga law enforcement agencies alang sa dugang panglakang nga ipatuman sulod sa trabahoan. Ilabi na nga nabantayan nilang sa gunson ang mga aksidente sa komunidad gumikan sa gingong pagpasagad. I'd like to sit down with DOJ as well as the Philippine National Police. Titingnan namin yung aspeto na pwede bang sampahan ng kriminal na kaso yung ating mga employer na pabaya doon sa
pagtingin ng kanilang mga magagawa in terms of safety. Navarro, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo midawat sa hagit sa mga sakop sa media kung unsa kaandam sa pagtubag sa 5-minute response time kung dunay motumaw nga alarma. Kini mao'y programa nga gipatuman sa bagong PNP chief nga si General Nicolas Torre. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. So more or less, pagka meron pong kababayan tayo na humingi ng police assistance, more or less mga 3 to 4 mobile cars yung dumarating and kasama na po yung temporary natin. Gipakita sa hepe sa Cebu City Police Office, Police Colonel Enrico Figueroa ang deployment sa mga personnel sa tibok syudad sa Sugbo aron nga dali nga makaresponde kung dunay motumaw nga alarma ug matubag nila dayon kini sulod lang sa 3 nga tunan sa 5 ka minuto nga mao'y gitagal sa ilang nga bag-ong PNP chief nga si Police General Nicolas Torre III. Tuod man gihagit kini sa mga sakop sa media ug gisukod kun unsa sila kaandam pagresponde sulod sa kitagal nga oras ubos sa pagmonitor ug supervision sa hepe sa Operation Unit sa CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa. Nangitag lugar ang mga police reporters, lakip na kini nga tigbalita ug niporma kini sa dalan J. Pani sa Barangay Barilan sa Dakbayan Sugbo nga distansya sa kinapusanang bahin sa syudad ug gitawag ang hotline sa CCPO nga mao ang 0916-443-9961. Din mipahibaw sa City Tactical Operations Center kung sitok nga dunay armado sa mga dapit nga mao na usab aga mi-dispatch sa tanang unit nga naa sa karsada. Ang tanang lihok gi-live broadcast kini sa tagsa-tagsa ka mga Facebook account sa mga reporters aron mahibawan sa publiko kung unsa sila kaandam pagtubag sa 5 minuto nga response time nga gitagal sa PNP kanila. Tuod man, sulod sa 3 minutos o 15 segundos, unang naabot ang mobile patrol unit nga nakastasyonary dool sa simbahan sa Mabulo o gisundan usab kini sa ubang unit sama sa Tactical Motorcycle Riding Unit o Special Weapons and Tactics. Mato ni Police Staff Sergeant Joseph Gallardo, ang team leader sa MPU, nga una nga nakaabot sa dapit nga human nila madawat ang tawag sa sitok ug kung asa nga lugar ang ilahaga respondihan, dali nila kini nga natulturan ang J. Pani Street. Sanglit sinati na sila sa mga dapit. Pag-receive na mo sa kwan, sir, pag tawag, sir, mga 10:55, sir. Sir. So, gamit mi kong sir niya. Pag-abot, sir, sa area na familiarize na namon ng area dito, sir. Manang na tultulan na dahil na mo. So, matter yun ang pag-familiarize sa dapit. Yun sa niyo pag-familiarize? Amo ng area dito, sir, sa responsibility, sir. Sir, pagdawat ninyo, natay coordination sa other units dahil, sir? True radio, ma'am. Yes, ma'am. Madungog sa tanan, sir? Yes, sir. Madungog, sir. Si Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga personal nga nagmonitor sa paglihok sa mga sakop, pinagi sa ilang Google locator kung giunsa nini pagtubag ang alarma. Giangko niya nga nagsagol ang iyang gibati kung nga makuha ba ang oras sa iyang mga sakop. Sanglit wala man sila masayod kung asa magikan ang tawag sa media nga may misuway sa pagparesponde sa mga pulis. Iyang gipasabot nga kung mapakyas ang iyang mga sakop pag-abot sa oras nga kitagal kanila. Dili lang siya ang maawawan kundi ang timog PNP organization. Siyempre, mixed emotion tayo rito, no? Dahil dito nga, sabi ko nga, pagka pumalpak to, ang nakataya dito, hindi lang ang Cebu City, kundi ang buong PNP. So kaya tayo, confident lang tayo na talagang ating mga tauhan, dahil nagsasagawa tayo, nagkakandak tayo ng regular civic city sa Cebu City, ay napamiliarize na nila yung kanilang mga beat, kanilang AOR. Kaya mabilis po sila nakaresponde. Using yung ating mga main thoroughfare, main road at saka yung mga side street natin. Wala sa magnahom si Figueroa nga gi-live sa mga Facebook account ang mga simulation exercises din ko nga masayop ang iyang mga sakop. Wala na mahitabong take 2 apan bisan pa man ini. Nagpasalamat gihapon ang police official tungod kay ilang nakuha ang oras sa kapin lang sa 3 ka minutos. Una na nga may pahibaw si General Torre sa publiko nga dali na sila ngayon nga moadto sa mga police station. Sanglit ang tanang pulis na ana sa karsada ug ang ilang nga buhato na lang mutawag ngadto sa 911 nga PNP hotline ug sulod sa 5 ka minuto moabot dayon ang pulis. Arnold Bustamante, CCTN News. Pagpabalik sa articles of impeachment, batok kang Vice Presidente Sara Duterte sa Kongreso, gikabalak-an mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Pinaagi sa giduso nga mosyon sa Kamara ang pagpaklaro sa nasunod gyud nga ang konstitusyon sa impeachment complaint.
Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikabalakan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpabalik sa Articles of Impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte ngadto na sa Kongreso. Sa wala pagitak-op ang sesyon sa Kamara kagabi, gihimug-ata ni Romualdez nga pinasubay sa batakang balaod ang pagtuno sa impeachment complaint ngadto sa Senado. Pinasubay hinuon kini sa nimong panawagan sa katawahan nga mao ang pagpanubag kun accountability. Niadtong Pebrero, moabot sa 215 sa mga kongresista ang nipabor aron taktakon si Vice Presidente Duterte tungod lang sa gingong pag-usik-usik sa panudanan ug pagpanghulga sa mga dagkong opisyal. Act not for ourselves but for the nation. For every Filipino who hopes for clean, honest governance. For every citizen who still believes that public office is a public trust. Let history bear witness. The House of the People stood firm, not in opposition, but in conviction. Certified na sa Kongreso ang impeachment complaint batok kang Duterte nga pinasubay sa 1987 Constitution. Sa mosyong giduso ni Isabela Representative Ino D., gidefer nila ang pagdawat sa Articles of Impeachment hangtod nga makatubag ang Senate Impeachment Court sa mga pangutana gikan sa House Prosecution Panel. Hinuon giuyunan kini sa mga kaubanan human wala nila kini gibabagan. Sa katapusan, gibarugan sa mga kongresista nga gisunod nila ang mga balaod alang sa kaayuhan sa matag Pilipino. The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law, we honored our mandate, and above all, we stood for what the Filipino people deserve. Isumbalikan ni Senate President Cheese Escudero ang giingong pagsupak sa Kongreso sa mando sa impeachment court. Mato di Escudero nga ipaagi na lang sa idusong pleadings ang ilahang tubag, inay nga itribukar ngadto sa publiko. May panahon na binibigay ang batas para sumagot ang ikalawang Pangulo. 10 araw mula sa pagkakatanggap. May 5 araw ang taga-usig para magbigay ng reply, kung sila magbibigay ng reply. Pag kinumpute at inad mo yun, June 13 na kulang-kulang at tapos na ang termino ng Kamara. Wala nang authority ang mga prosecutors at hindi naman kami pwede maglitis ng isang panig lang at wala yung panig ng taga-usig. Navarro, CCTN News. Andam si kanhi Cebu City Mayor Michael Rama nga musuporta sa liderato ni incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro isip kaalyado sa politika. Sa kasamtangan, walay plano si Rama nga musulod sa bisan unsang consultancy agreement aron buhaton ang maong responsibilidad. Kini ang iyang gibutiag human ang gawa sa mga taho nga siya ang himuong consultant ni Baricuatro sa Kapitolyo. Dugang pa ni Rama nga ang iyang pag-abag kang Baricuatro kabahin lang sa mga plano aron mapalungtad pa ang alyansa ubos sa PDP laban. Mosunod, durukista nga apil sa target list sa PNP ug PDEA na dakpan sa bypass operation sa Tulang Diyot Esperanza, Camotes. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Us.
Pation ko. Pation ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain day. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Tagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, drug personality nga naa sa target list sa PNP o Philippine Drug Enforcement Agency na pusasan sa buy-bust operation kagahapon. Nahitabo ang operasyon sa sitio Tulang Diot, Barangay Esperanza sa lungsod sa San Francisco, isla sa Camotes, probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang
Ang suspitsado giila sa alias nga si Ruel, 53 anyos, usa ka mananagat nga residente ra usab sa maong lugar. Nakuha sa mga operatiba sa PDEA Cebu Provincial Office sa pagpakigalayon sa San Francisco Municipal Police Station ang unom ka pakete sa gituuhang shabu nga motimbang sa 30 gramos nga dunay estimated average market value nga 204,000 pesos. Lakip na ang buy-bust money, cellphone ug ang usa ka timbangan sa illegal nga drogas. Matud ni Lea Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang maong suspitsado human madawat ang impormasyon nga nalambigit kini sa pagpamaligya sa illegal nga drogas. Sa nakuha nga kasayuran nga makabaligya kini og usa ka gatos ka gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier nga mao giila karon sa mga ahente sa PDEA 7. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis. Giangko ni Alcantara nga ang Barangay Esperanza gideklara kini sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing nga drug cleared. Apan ilang gipasabot nga dili maapektuhan ang status sa maong barangay isip drug cleared. Sanglit na monitor mandayon kini sa Barangay Drug Abuse Council nga mao'y naghatag sa impormasyon sa PDEA 7. Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5, 11 ug 12 Article 2 sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa maong suspitsado. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Malampuso ng gibalhin si Kanhe Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP compound sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Kinigikan sa Building 14 sa National Bureau of Investigation Detention Facility sa Muntinlupa City. Nabalhin og kustodiya si Teves human ni issue ang Manila Regional Trial Court Branch 51 og commitment order nga gisunod sa National Bureau of Investigation. Una niini misumiter og mosyon ang kampo ni Teves Jr. aron dili mabalhin og prisuhan apan wala kini gipaboran sa korte. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.